security measures ngayong Semana Santa ating pag-uusapan. Kasama si Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Gilbert, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Ay, magandang tanghali po at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yusek, hingi lang po kami ng update sa sitwasyon ngayon sa mga paliparan, pantalan at iba pang transport hubs. Ramdam na po ba ang dagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa? At ano po ang kabuuang security preparations ng OTS para po sa taon na ito? Sa ngayon ho, ramdam na ho natin yung parami ng mga pasyente dito po sa mga sa mga paliparan, specifically po dito sa NAIA, and nag-check din po kami sa ating pong dito sa ating pong seaports sa North Harbor, and of course ito pong PITX tinek po natin. Nandun na po, padagsa na po, although hindi pa po nila nare-reach yung peak nila, but parami na po parami yung mga nagsasakayan. And then they are expecting more hanggang mamayang hapon po. Kaya may follow-up lang, inaasahan din po ba ninyo na mas kakaunti ang babiyahe ngayong Semana Santa kumpara nung mga nakaraang taon dahil sa oil price surge? Opo, yun nga ho, ino-obserbahan namin kanina. Kasi sabi nila dati maraming kasama mga bata itong mga nagsisialis. Ngayon ho, hindi na ho ganun karami, At sabi nga nila medyo nabawasan daw yung bata. Siguro ang iniisip nga po namin, baka nagtitipid nga po sila dahil sa taas po ng krudo, at gayon din po yung talaga nagtaas naman po yung pamasahe yung iba. So para ho makatipid siguro, ang umuwi na lang po yung mga matatanda, yung mga bata naman po o yung mga estudyante talaga nagpaiwan na muna po siguro sa kanilang mga bahay dito sa Metro Manila. So yun ang nakikita natin. Okay. Yusek, kumustahin po namin yung inyong screening procedure sa mga pasahero at bagahe para nga maiwasan ang pagpasok ng mga pinagbabawal na gamit o banta sa seguridad. Mas pinaigting ba natin ito ngayong Semana Santa? Opo. Tama po. Actually, kanina po nag-conduct po tayo ng on-the-spot check and screening. Nagpasok nga tayo ng mga pinagbabawal na gamit para ma-check nga natin kung talagang gumagana, at yung mga people that are handling the apparatus talagang well-skilled. So nakita naman po natin, okay naman po yung mga aparatus natin. At the same time, yung mga personnel po natin, at check din po natin, okay naman po sila. And kasama po natin kanina yung BJMP, yung BFP po natin, yung Bureau of Fire Protection. And then kasama po natin yung Coast Guard, kasama po natin even the local government and yung stakeholders natin. Pinakita po natin at in-inspection po natin yung at yun may mga sinita na lang ho kami kanina dahil nga hindi pa sila sumusunod specifically sa fire safety nung mga buses po natin. So but those were small things. Ang tinignan din po talaga namin yung mga screening, like yung mga x-ray machines nila, are they working? Napipigil po ba natin yung pagpasok ng mga illegal na gamit doon sa mga ports o sa mga terminal. So yun ang chine-check natin kanina, at so far maganda naman po yung naging resulta, naging maayos naman po dahil nga sa mga previous meetings na ginawa namin, tingin ko nag-work naman po yung mga meetings na yun. Yusek, sa ganitong mga holiday at long weekend situation, ano po ba yung mga kadalasan na binabantayan at tinututukan ng OTS pagdating sa seguridad ng ating mga kababayang babiyahe? Pag ganito pong holiday kasi automatic marami rin po tayong nakukumpiska like yung mga bladed weapons mo, yung mga pointed tsaka sharp objects po na naipapasok sa loob. Minsan yung nag-i-increase din po yung mga bala na nakukuha natin, pati yung mga basyo, pati kasi nga minsan sa pagmamadali po ng mga gustong makaalis naghihiraman po sila ng mga bag o ng mga gamit without checking the bags. At tapos may mga pinagbabawal din po sila na nadadala nila, like halimbawa yung mga aerosols, yung mga yung mga flammable materials po. Minsan yung mga liquid na sobra sa 100 ml nadadala nila. Kasi nga sa pagmamadali nila, hindi sila nag-check
yung mga bawal, nadadala rin ho nila. So, yun nga ho, isa sa ginagawa ng OTS is to provide information para ho malaman nila kung ano yung mga pinagbabawal at hindi pwedeng dalhin sa airport at even sa mga seaports natin. Gayon din po yung mga terminal. So, massive information din po kami kanina. Katunayan, nagbigay po kami ng mga go bags and mga brochures at up sheets na asahin habang sila ho ay papasok. So, nagkakaroon ho sila ng idea kung ano ho yung mga bawal at hindi pwede sa airport at seaports. Okay. Yusek, para din po mapalagay ang loob ng ating mga kababayan, paano po tinitiyak ng OTS na ligtas yung integridad at ligtas yung mga gamit ng ating mga pasahero habang ito'y dumadaan sa inspection at screening process? Alam mo, yung isa pong magandang ginawa natin at naging nakita ko naman talagang natuloy, yung pagdadagdag po namin ng CCTVs. Kasi nung meetings po namin, nagkaroon po kami ng auditing ng mga terminals, like yung PITX and itong mga seaports natin. Ang isa sa mga suggestions namin is maglagay po sila ng mga CCTV which is very strategic. Halimbawa ho, yung sa mga screening areas, lagyan ho nila. So, yung protection na sinasabi mo nga po, sir, na kailangan mabigyan natin ng protection yung mga gamit, yung mga passengers natin. Yun na ho, yung CCTV ang talagang naging solusyon po namin. So nakita po namin kanina, talagang nagdagdag na po sila ng CCTV and that siguro will add more confidence po sa ating pong mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga mananakay natin. Yusek, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Well, siguro ang paalala ko na lang po dapat to kung talagang hahabol po sila ngayong Semana Santa at uuwi ho sila sa kanilang mga probinsya o sa kanilang mga bahay, maghanda po sila ng mas maaga. Wag ho yung bigla-bigla. They can, especially pagpapak po nila ng mga gamit nila, make sure na na-check nyo po pati yung ilalim ng mga hiniram yung bag. Kasi yung mga bala ho na basyo, minsan yung balang live, doon ho naiiwan yan sa ilalim ng bag. So, minsan talagang nakikita ho ng x-ray namin yan. And then, they are wondering na why na nagkaroon sila ng bala. Tapos later on sasabihin nila, tating bala daw. Pero actually, yun po minsan ay nanggaling po doon sa hiniram nilang bag. But in the case of sa OTS po, pag napaliwanag naman po nila na hindi nila talaga kasalanan yun, during the questioning na gagawin namin, pinapatuloy naman po namin silang bumiyahe. Not unless na ma-profile po namin na talaga may balak po silang di maganda. That's the time nakakasuhan namin sila. And then, number 2, dapat to yung mag-check po kayo sa website kung ano ba yung mga bawal sa airport. Dapat to alamin natin, like yung pagdadala ng sobrang liquid, more than 100 ml, yung mga flammable liquids, flammable materials, bawal po yan. Mga bladed, pointed weapons, bawal po yan. Yan pong yung mga babasagin ho, hindi ho pwede sa mga check-in bags yan. Yung mga easy open cans, yung mga dilata ho na easy open, hindi ho pwede sa check-in yan, sa carry yan dahil yan ho, pwedeng gawing matalas at makasakit. Lalong-lalo lang ho kung nasa loob ng eroplano. So, may mga bagay po talaga na hindi ho pwede sa airport at sa eroplano at sa seaports natin. Pero para ma-check po nila yan, mag-check po sila sa website. Nasa website po natin yan. At kung hindi pa rin naman ho sila nagmamadali, magbasa-basa ho sa paligid dahil nandun po yung mga paalaala na ginawa po ng OTS. Gayon din po yung mga port area managers natin, yung mga terminal managers natin. Naglalagay po sila niyan para ho maging paalaala sa mga mananakay natin. So, yun ho, para magkaroon ho sila ng safe tsaka ng masayang bakasyon itong Semana Santa. Yun ho yung pwede nilang gawin. Maraming salamat po sa inyong oras. Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Gilbert Cruz. Good afternoon po. Okay, good afternoon. Thank you rin po.